At para sa unang bugso ng ating mga balitang regional, Dagupan City Mayor Belen dinipensahan sa harap ng Majority 7 ang 1.30 billion 2024 proposed budget dahil di pa ito naaprobahan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Ilet Moore Briguera. Kapartner Ilet. Dinipensahan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa harap ng Majority 7 ang proposed budget ng kanyang administrasyon para sa lungsod ngayong taon 2024 na aabot sa 1.38 billion pesos. Anya, ito ay pang-tuition para sa 500 indigent students, maternal and child hospital, Super Family Health Center, garbage solution, school buildings, road projects, at iba pang flood mitigation, social services, sports, salary increase ng mga empleyado at sa 31 barangays at iba pang benepisyo ng mga Dagupenyo. Sunshine News Blast. Well, ang tingin ko for the hearing today, actually ang invitation ko is for the Mayor's Office budget. So, pina-explain ko na rin kay Luz, actually meron kami increase ng 7% doon sa budget. So, well, explain naman ng ating konsultan sa budget. And then, yung sumunod po na binigyan natin ng importansya is of course yung allowances ng mga ating mga empleyado, frontliners, solo parent. Well, if you talk about the mood, masaya kaming dumating dun eh. It's a long day today kasi ang daming events ako inattend. Pero masaya naman kami, tawanan nga kami bago kami umalis. Kaya happy ang mood namin. Nasa harap ni Mayor Belen Fernandez ang ilan sa konsihal ng Majority 7 na sina Councilor Red Erwin Mejia, Alvin Fernandez, Alvin Cupia, Malu Fernandez, Celia Lim, Irene Lim Acosta at Dada Reyna via Zoom. Dagdag nito na kumpleto na ang pagpasa ng mga dokumento sa Sangguniang Bayan noong pang October 11 noong nakaraang taon. Nadismaya si Mayor Belen Fernandez dahil tila ba na ulit ang nakaraang taon matapos hindi pa ito maaprobahan kahit noong October na naipasa. Umaasa din ang alkalde na maaprobahan na rin ito kaagad upang mabilis na maipamahagi ng mayura ang mga bonus ng mga tao, maging ang Christmas bonus para sa may empleyado kung saan hindi naibigay noong nakaraang taon. Sunshine News Blast. Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Hopefully, basta pumasa 2024 budget, bibilisan ko po para makuha nila agad ang kanilang bonus. Kasi alam ko yung mga iba, inutang pa eh. Siyempre, utang sila, siyempre, wala silang pera, ano ibibigay nila sa mga pamilya nila, ng mga regalo. Diba? Saka meron ng mga iba, sabi nila may sakit, kailangan nilang check-up. Saad ng Mayura, sinabi ni President Bongbong Marcos na ang project delayed ay progress denied. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kapartner Ilet Moore Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, ATI Region 1 Director Evangelista may payo sa susunod na direktor at sa mga maiiwang personal ng ahensya bago siya magretiro. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner. Balikan na lang natin si Kapartner Lerna Hernandez. At sa iba pang mga balita, pagdiriwang ng piyesta sa Lawak or sa bayan ng Lawak ngayong Marso, siksik sa aktibidad tulad ng Tubig Festival, Little Miss Lawak, folk dance at marami pang iba. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Samantala, nasa mahigit 350 na mga kalahok ng Sustainable Livelihood Program mula sa siyudad ng Urdaneta, Pangasinan at sa bayan ng Rosales, Bayambang at Villasis, Pangasinan ang nakatanggap ng Seed Capital Fund or SCF mula sa DSWD Field Office 1 or SLP. Bawat kalahok ay tumanggap na abot sa 15,000 na
SCF na magsisilbing puhunan para sa pagsisimula ng pagpapatibay at pagpapanatili ng kabuhayan ng bawat kalahok. Sa DSWD FO1 Regional Director Maria Angela Gopalan, ang mga programa at serbisyo ng DSWD ay hindi panghabang buhay. Isa na rito ang SLP na hindi lamang pagbibigay ng pera. Ito ay mga component na pagpapatupad at monitoring upang isaayos ang mga negosyo at papalago ang grant. Dagdag dito, ang bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad sa mga natatanggap na tulong mula sa DSWD. Samantala, ATI Region 1 Director Evangelista may payo sa susunod na direktor at sa mga maiiwang personal ng ahensya bago magretiro. Ang detaling yan sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, Kapartner, nagbigay ng payo si ATI Ilocos Region Director Rogelio Evangelista sa susunod director at sa maiiwang personal ng ahensya. Anya'y pagpatuloy ang mga nasimulan na magandang programa para sa mga magsasaka ng Region 1 at tumaasa ito na patuloy na susuportahan ang susunod na liderato. Sunshine News Blast. Ang gusto ko lang mangyari, whatever yung support na nibigay ng ating mga partners, ng ating mga beneficiaries sa pamumuno ng inyong lingkod, sana kung sino man yung magiging leader ng ATI Region 1, ganoon din yung support na ibibigay nila sa kanya, at kung maaari, masustain yung programa natin na in place na, or talagang kung pwede, mas lalong ma-improve yung mga services natin dito sa Region 1. No? Expect ko sana na tulong-tulong, sama-sama, ibigay yung commitment, ibigay yung support para at least mas lalong uunlad ang sektor ng agrikultura dito sa Region 1. So, with all of this, we could attain yung talagang talagang gusto ng national. No? With the tagline na magkaroon ng masaganang agrikultura para sa maunlad na bagong Pilipinas. Saad ng direktor, bago ang kanyang palitiro sa Marso ay magkakaroon pa ng ilang mga aktibidad at training para sa mga rice farmer kasama na ang World Regional Youth Camp para sa mga young farmers. Sunshine News Blast. For this March, meron tayong mga consultation, dialogue under the livestock. No? Then meron din tayong mga series of trainings for our rice farmers, ang natin nakapulayan. Then, magkakaroon din tayo ng consultation dialogue among our local government units, lalong-lalo na sa pagpapatupad natin ng Farmers Information Technology Services o yung feed center among our LGUs natin para at least may strengthen yung feeds na yan na magiging one-stop shop ng LGU in terms of yung mga agri-services. Ayon pa rin kay Evangelista, isa sa maiiwang niyang ligasiya ang kanyang buong pusong pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga seminars, symposium, dialogue at mga training dahil mahalagaan niya na malating talaga ang mga malalayong lugar ang mga kaalaman. Ibinalita rin nito na ang ATI Ilocos Region ay may pinakamataas na puntos pagdating sa media linkage. Ito ay anya dahil sa pakipag-partner ng training centers sa mga kaibigan media rito sa Region 1. Kasama na rito ang DZRD at SMNI North Luzon. Kasama na rin sa pagpapaganda at pinaayos nito ang mga learning site dito sa Region 1. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, pagdiriwang ng piyesta sa bayan ng Lawak ngayong Marso 6 aktibidad tulad ng Tubig Festival, Little Miss Lawak at marami pang iba. Ang detaling yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Magandang umaga mga kapartner, siksik nga sa aktibidad ang selebrasyon o gagawing selebrasyon
ng Town Fiesta ng Lawak, Pangasinan ngayong March 1, 8 to 2024. Sa unang araw ng Marso, gaganapin ang Interfaith Tupig Festival sa Municipal Grounds at alintadong Lawakenyo naman sa gabi sa Don WT Auditorium. Susundan ito ng Little Miss Lawak sa March 2, 2024 at Government Employees Night. Magkakaroon din ng folk dance competition sa March 3 at gaganapin naman ang Grand Parade sa March 4. Zumba sa March 5, Adauti Manalon sa March 6, People's Day sa March 7 and 8. Bibigyan din ng gabi ang mga balikbayan sa March 6 ng gabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, biktahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, NIA Region 1 at COA pinangunahan ng joint inspection sa Bayawas at Dumulok Small River Irrigation Project. Ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Yes, good morning, Kapartner. Pinangunahan ni National Irrigation Region 1 Manager in Charge Danilo Gomez ang inspeksyon sa nagpapatuloy na konstruksyon ng Bayawas Small River Irrigation Project Canal Line sa Aguilar, Pangasinan at Dumulok Earthfield Dam sa bahagi ng Bugalyon, Pangasinan. Kasama sa naturang joint inspection sa Commissioner on Audit Auditor Michael Basa at mga kasama nito sa ahensya, IOD Manager Engineer Leonila G. Fernandez at iba pang mga empleyado ng NIA Region L. Isinagawa ang joint inspection ng NIA Region 1 at Commission on Audit upang mapagpatibay ang konstruksyon, transparency at pagsasaayos sa proyekto upang makapagbigay ng mga serbisyo sa magsasaka, lalo na ang mga infrastruktura. Nagpapakita ng satisfactory progress at compliance sa established standards ang Bayawas Small River Irrigation Project Canal Lining at ang Dumulok Earthfield Dam Project. Nakatuon din ang nasabing inspeksyon sa pagsusuri ng pagsunod sa mga detalye ng proyekto, financial transparency at ang epektibong paggamit ng mga resources. Layunin din ito na masuri ang progresiso at pagsunod sa patuloy ng canal lining ng Bayawas State at ang konstruksyon ng Dumulok Earthfield Dam SRIC. Para sa Just Philippines Kumahat, si Jen Bergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, pag-iingat kontra sunog. Mas paigtingin ngayong Fire Prevention Month sa Marso at El Nino ayon sa BFP Pusurubio. Fire Inspector Nabalta. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Big Tahod, Kapartner Big. Yes, magandang umaga mga kapartner. Mas paiigtingin ng Bureau of Fire Protection ang awareness at pamamaraan ng mga tao para sa pag-iingat kontra sunog ngayong panahon ng El Nino at Fire Prevention Month sa buwan ng Marso. Ito ang inihayag ni BFP Pusurubio Fire Inspector Neil Winston Nabalta sa panayam ng Sunshine Radio kung saan nagbigay din ito ng mga tips sa mga tao. Sunshine News Blast. Sa isang buwan po tayo na magiging alerto po sa mga ganyang bagay. Kung akin pong susumahin po lahat, maging mapagmatsyag lang po tayo palagi sa ating paligid, sa ating mga kabahayan. Lagi po nating tatandaan na dapat ang mga, for example, yung mga kandila, or kung may gagawin man tayo na pagsusunog ng basura, ang hindi po natin dapat tanggalin is yung dapat alerto po tayo. Hindi po natin mapabayaan yan. Dapat palagi natin nasa isip, unang-una sa lahat, yung ating safety po. Yun lang po, safe. Samantala, magkakaroon din ng siksik na aktibidad ang Fire Prevention Month sa atin na Nabalta tulad ng poster making contest, open house sa fire station at magkakaroon ng exercise ng ang mga personnel ng BFP Pusurubio. Payo nito mag-ingat sa electrical wiring at pagsisilab ng mga tuyong dahon dahil maaring madala ng hangin ang dahon na may apoy at maging sanhi ng sunog. Sunshine News Blast. Hello po, malapit na po ang Fire Prevention Month, which is March po. Doon po natin talagang nire-reiterate po sa ating mga kababayan dito sa Pusurubio ang mga fire safety tips para po makaiwas po tayo sa mga sunog, sapagkat pag ang sunog po ay napabayaan natin ay maaari po tayong malagasan ng buhay o kaya mga ating pong mga area-area na masisira po. Sa mga fire safety tips po, unang-una po sa lahat,
dapat po lagi po nating babantayan ng ating mga anak. Huwag po natin silang hayaan na maghawak ng mga posporo or lighter po na kanila pong paglalaroan. And pangalawa po ay yung mga nasusunog po nating mga basura. Dito po sa Pusurupio, simula po nung ako'y naupo, kadalasan pong sunog dito ay grass fires po. Ibig po sabihin nito ay sa open fields po nasusunog po yung ating mga damo o mga matataas na halaman. Ang unang-una pong dahilan po nito ay mga nagsusunog po ng basura tapos hindi po nila nababantayan. So ang ating pong fire safety tips ay bantayan po natin ng maigi kung magsusunog man po tayo ng ating mga basura. Dahil maaari po itong lumaki at makadamay pa po ng mga kalapit na bahay po. Nagpapasalamat naman si Navalta dahil noong paglipat niya sa Pozo-Rubio ay maganda na ang nadatnan niya dahil sa bagong usali at mga equipment at fire truck. Bukod pa rito, meron 2 fire truck at anya kompleto sila sa gamit upang madaling makaresponde sa sunog. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Dictahol sa partner mo sa balita at sa bisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang regional NNC, Ilocos Region kasamang UNICEF mas pinaigting ang paggamit ng iodized salt sa rehiyon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Mas pinaigting ng National Nutrition Council Ilocos Region kasama United Nations Children's Fund ang pagpili at paggamit ng iodized salt dito sa Rehiyon 1. Ito ay sa panawagan din ng mga lokal na pamahalaan na umaksyon at gumawa ng estratehiya para maisulong ito. Ang forum ay tinawag na Salt Iodization Program Forum, Revitalization of Pantay Asin Task Forces and Retooling of Salt Iodine Checker. Aabot sa 50 representatives ng member, agencies ng Regional Pantay Asin Task Force, sa Ilocos, provincial governments, local government units, ang sumali kasama mga salt producers sa kanilang lugar. Sa ni NNC Region 1, the officer in charge, Kendall Pilgrim Gatan, ng layunin ng programa na mapag-usapan ang kahalagahan ng paggamit ng iodized salt. Ang salt iodization ay nakasaad sa Republic Act No. 8172 o Act for Salt Iodization Nationwide na on the emerging issues of RBTSS. Samantala, ipresenta rin dito ang strategic plan ng National Salt Iodization Program 2023-2028 at La Union Salt Industry Profile. Naroon din ang DST upang tumulong sa advokasiyang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Service. Sunshine News Blast.